Samantala, nangangamba naman ang isang eksperto na may kaakibat na pinsala sa alyansa ng Pilipinas at Amerika ang pagtapyas ng Kongreso sa panukalang pondo para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito isa nakatakdang pagbabalik ni US President-elect Donald Trump sa White House na kinilala umano sa pagiging transactional sa mga kakampi. Magbabalita si Edniel Parosa. Pinangangambahang maapektuhan ng budget cut sa AFP modernization ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Yan ang inulutang ng Defense at International Studies expert na si Professor Renato De Castro kasunod ng tapyas sa panukalang pondo na inaprubahan ng Kongreso. Batay kasi sa Bicameral Conference Committee report, 35 billion pesos lamang ang budget ng AFP modernization para sa 2025. Mas mababa ito ng 15 bilyong piso kaysa sa hirit ng Department of National Defense sa panayam ng DZRH. Nagbabala si Professor De Castro na baka masilip ito ng President-elect Donald Trump na kilala namang transaksyonal sa kanyang mga kaalyado. So, ito yung approach niya sa North Atlantic Treaty Organization. Ito rin yung approach niya sa bansang Hapon at bansang South Korea. Bibigyan namin kayo ng proteksyon pero tataas niyo yung defense budget niyo. Kumbaga, hindi pwedeng ako lang ang kumbaga ako lang ang magsa-subsidize o magbabankroll ng iyong defense capabilities. Correct. Dito lamang taon na nangako ng $500 milyong na military aid ang Amerika para sa Pilipinas na nakatutok na sa pagpapalakas ng territorial defense sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Samantala, kumpiyansa naman ng AFP sa pangako ng mga ahensya ng gobyerno na suporta sa modernisasyon. Nang tanungin sa Campo Aguinaldo, sinabi ni AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General Arthur Cordura na ilang programa lamang ang nadamay sa budget cut. We were assured by the other government agencies that we can pursue this modernization program. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang sumumpang committed ito na gawing world-class ang AFP. Nakipagpulong na rin ang ilang senior officials ng militar kay House Speaker Martin Romualdez kung saan iginit ng Kamara ang suporta sa modernization program. Tinasa na rin ang subsistence allowance sa mga sundalo na mula 150 pesos kada araw gagawin ng 350 pesos pagsapit ng 2025. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.